Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah biidnillah, pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa banal na Quran patungkol sa science nito, na kung saan ito ay umaakma ayon sa mga pagsisiyasat ng mga siyentipiko sa modernong siyensa ang banal na Quran. Ang lahat ng kanilang napag-aaralan sa panahon ngayon, maging sa impapawid at kalupaan at saan pa man dako rito sa linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasumpungan nila ang banal na Quran ay 100% na akma sa lahat ng siyensya. Nung nakaraan ay napaksa natin kung ilang araw nilikha ang langit at lupa at lahat ng sa pagitan nito, sa itaas, sa ibaba, sa 6 na araw. At yung 6 na araw na yaon ay yamun, di say plural, di say long term, ala knows best kung gaano katagal, but they estimate, di say long term, maaaring umabot ng million years. Even a billion years, they said. Allah knows best. Allahu a'lam. At linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, they did not know this, hindi nila alam ito, na ang paglikha sa 6 na araw ay nauna muna ang lupa ng 2 araw. At ang lupang ito ay hindi inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ito inilikha niya na isang buo. There's a possibility na sa lupang ito, kapag ito ay dadaan sa prosesong pagkalat o paglatag, ay lalabas na ang mga pangangailangan ng tao tulad ng mga puno, mga halaman, mga damo, mga bukal, mga lambak, ilog, bundok. Nakaset ito sa isang tigkal o buong lupa na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, gagamit dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagsisiyasat ng mga siyentipiko ng mga aparato na hindi kayang talagang likay ng taong aparato na gagamitin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala para ilatag ang lupang ito, biyakin ang lupang ito at pagsilabas ang lahat na dapat lumabas sa lupa na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala within 2 days. Hindi niya pa ikinalit to, remember. At pagkatapos siya ay nagpaibabaw ayon sa kanyang kapamahalaan, kapagkat hindi naman natin katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya umakyat bumababa. So, pagkatapos ito ay magpaimbabaw siya, doon sa kalangitan, nilikha niya ito at ang mga lahat dapat likhahin doon sa kalangitan, tulad ng mga meteor, between araw, buwan, planeta, sa loob din ng 2 araw. At pagkatapos muli ay babalabas siya sa lupa para ilatag niya ang lupa ng 2 araw. So all in all, 6 days. But gaya ng sabi natin, bakit hindi niya agad linatag ang lupa? Sapagkat hindi maaari dahil dumaan ito ng proseso as a natural para maintindihan ng tao ang pagkalikhang ito. Alam natin na hindi maaaring magkaroon ng oxygen kung walang tubig ulan, hamog, araw. Kung walang ganyan, walang alaman, walang puno, malabong magkaroon ng oxygen, malabong mabuo o mabuhay ang mga linikha na may buhay tulad ng mga tao, animalis sa mundong ito. That's why linikha niya muna yon bago niya ilalatag ito dahil kailangan ang mga sa itaas dito sa kalupaan kapag linatag niya ito. Tulad ng halaman, mangangailangan siyang araw, hamog o ulan, mangangailangan siyang ganyan para mabuhay. Kailangan niya munang likhain sa taas ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka niya ilalatag. In this situation, 6 na araw itong nalikha. But sa 5 araw at 6 na araw, muli ay bababa ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang kapamalahan para ilatag ito. At alam natin, ang mga scholar noong unang panahon, na hindi pa nila nabasa na pag-aralan ang banal na Quran, ay talagang matagal nilang problema ito. Na kung saan matagal na problema nila ito kung paano nila masusuri ang patungkol sa geology na kung saan paano nalikha ang kalupaan. Wala silang idea, talagang kanya-kanya na lamang ng pag-aaral, kanya-kanyang diskarte, talento, talino, ang ginamit nila. But
talagang problemado sila. Hindi sila sure kung paano nalikha ang kalupaan. But they are believe na ito ay isa lamang ang dating kalupaan. Ang pinagtataka nila kung paano ito nalikha. Kumalat, lumatag, lumawak, hindi nila alam dati yan. At maaaring hindi rin nila alam na dati itong isang kalupaan. Maliban mabasa rin nila ang Quran. Na kung saan nilikha muna ng samantala ang kalupaan 2 araw ng buo na hindi nilatag. There's a possibility hindi rin nila alam yan kasi kung alam nila yan, madali nila suriin kung paano nailatag. Kaya nung malaman nila na ito isang buo, nasuri nila kung paano ito nailatag. But Allah knows best kung tama ang pagsusuri nila. Alam natin ang samantalang nagbibigay kaalaman sa tao para malaman nila kung paano ito linikha samantala at mapag-aralan nila at mamangha sila at magtaka sila sa napakahusay, napakatalino ng Allah samantala na walang hanggan upang ang tao ay bigyan niyang pagkakataon ng Allah samantala na sa kanya lamang sila sasamba. That is the benefits kung bakit hindi inilatag agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumaan ito ng proseso para makita nila ang mga amazing creation ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa paglatag sa kalupaan. Alhamdulillah, dito matagal nilang naging problema ito kung paano nalikha ang kalupaan. Paano nailatag ang kalupaan. So malaking problema nila ito sa samot-saring imbento kung paano ito nalikha ang kanilang mga ginawa. Nagunahan sa katanyagan, ang bawat bansa sa kaalaman, sa kasikatan, kasama ng mga bansa na nanguna sa mga ito. Kaya karamihan sa mga bansang ito, ginugol nila ang kanilang kayamanan para suportahan lamang ang mga taong nagre-research patungkol sa mga geology na alamin nila kung paano nalikha ang lupa, kung paano ito nalatag. But actually, gaya na sabi ko, there's a possibility hindi nila alam na isang tigkal o buong lupa ang kalupaan, kaya hindi rin nila alam kung ito ay inilatag o inilapag na lamang o inilagay na lamang. Ngunit ang lahat ng kanilang mga sapantaha, pag-aaral, ay mga mali. Tita nyo? Mga mali. Maliban na lamang, kailan lamang ito nalaman nila. Kung ito ay kailan lang nila lalaman ang pagkabuo ng lupa, paglatag ng lupa, there's a possibility nakakuha lang sila ng idea sa banal na Quran. Sapagkat kung ngayon lamang, like for example, 20th century, 2,000 years also only, or 17, 18,000, or 19,000, matagal na ang Quran na sinabi ang patungkol sa kalupaan na ito isang buo at ito ay inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. There's a possibility, hindi na ito research, ito'y pangongopya na lamang at pinag-aralan nila ang Quran kung tama until finally they are agree na ang Quran, tama siya. Alhamdulillah. That is a modern science na akma sa katuruan patungkol sa lupa na isang buo at ito ay inilatag, pinalawak ang kalupaan. They are agree now. Okay, so meaning, kopya ito sa Quran, hindi ito research. Kapagkat ang kanilang mga sapantahanon, puro mali. Maliban, there is a possibility mabasa nila ang Quran. Isa dito, ang sikat na researcher tungkol sa kalupaan ay si Alfred Wegener. Si Alfred Wegener noong, ito'y Germany, ito 1915 pa lang, ang tagal na ng Quran. 1915 na nagsabi ang lahat ng pinanggalingan ng lupa. There's a continent. We have a 7th continent. At alam natin, sinasabi, ito'y major, 7 continent. Sinasabi, may mga 10 maliliit o minor continent. Nakakalat, magkakalayo. Okay? So sabi niya, na ang pinanggalingan ng lupa ay mula sa isang malaking tigkal na lupa. Tagal sa Quran yan eh. O diba? Kaya nga linikha ng samantala 2 days, hindi niya kinilatag, linikha niya lang ng buo. So sabi niya, ang lupa, ang pinanggalingan ng mga kontinenteng ito, either major or minor, sa isang tigkal na malaking lupa. At pagkatapos, after 1,000,000 years, ito na, nagkaroon ito ng pagbabago at nawatak at nalatag at lumapad ng lumapad hanggang ngayon lumalapad. Walang pinag-iba sa sinabi ko kanina. Ganon din sa Quran yun eh. O di ba kaya hindi research ang tawag dito, kopya ang tawag dito sa banal na Quran. And they are agree, the Quran is correct. Alhamdulillah, tagal nilang problema. Ngayon wala na silang problema dito. Itong si Wegener, Alfred Wegener, Germany,
Isinilaysay bilang, ito ay astronomer din ito eh. Hindi lang biologist ito. Astronomer, biology, botany, geology, master niya ito. Kaya sikat itong si Alfred Wegener. So in this situation, isa siyang nagpaliwanag about they call this one na buong lupa, they call this Pangea. The other Pangea. Yan ang tawag nila. Dito, sikat ito. Sa mga libro nag-aaral, iba na elementary, nakalagay yung Pangea. Nakalagay ang Pangea and the continental drift. Meaning, nung isang Pangea, isang buong lupa, then continental drift, nakilala din ito sa tectonic plate bago kumalat. Ito muna ay Pangea o isang buong kalupaan. Subalit, ang sinabi niyang ito ay napakatagal nang nakasulat sa banal na Quran, na kung saan bago pa lamang nito natutuklasan. Sinabi lamang na sa kung saan makabagong moderno, pagdating sa paniniwalang ito na ang kalupaan ay dating isa at pagkatapos ay pinalawak, inilatag, ito nila ay tama ang sa banal na Quran at ito ay totoo sapagkat matagal na sa banal na Quran ito na matagal naman nilang problema at hindi na solusyonan, maliban magkakuha sila ng idea sa banal na Quran, there is a possibility na basa nila ang banal na Quran at pinag-aralan ang buong lupa kung paano kumalat. Pero bago natin dakuhan ang paglatag ng kalupaan at ebidensya mula sa banal na Quran, nais ko munang malaman natin na bago ito inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan ay, remember, iniiwan niyang 2 araw, nagpaimbabaw, at ilinika ang kailangan sa lahat at magiging kailangan sa paglatag ng kalupaan bago ito binalikan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay kanyang ilatag. Remember that. Okay? Alhamdulillah. This is the ayah from the Quran na linatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan. Kapag sinabing nilatag, pinalawak, binanat, dadaan ito sa prosesong aayusin. Iba yung nilapag, inilagay mo lang. Kapag sinabing nilapag mo, ilalagay mo lang, tapos na yon. Pero iba yung sinabing ilatag mo, tulad ng banig. Kapag ba sinabi mong ilatag mo, bibitawan mo lang yung banig? Hindi, aayusin mo yon, ilalatag mo yon, aayusin mo siya. Yun ang ibig sabihin ng ilalatag. Meaning, ipapalawakin mo, babanatin mo ang isang banig. Di ba? So, iba yung bibitawan mo lang o ilalapag mo lamang. So, in this situation, napakaraming aya sa banal na Quran na Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya na ang kalupaan ay nilatag niya. That's why nakakuha silang idea na kung inilatag ng Quran, ang salita sa Quran, ang kalupaan, inilatag, meaning isang lupa ito. At dito nila napatunayan na ang kalupaan ay isa lamang kalupaan bago inilatag. They call this Pangea. Anong dalil nila? Gumamit sila ng dalil para suportaan ang Quran Nila, ang dalil na napag-aralan nila bawat continental, the major continental, may pare-pareho silang mga hayop o animales. Madalang lang ang wala. Halimbawa, ang kamelyo, nando sa Saudi, wala dito dahil walang disyerto. Pero karamihan sa mga animales, kung mayroon dito, mayroon doon sa kontinentang yun, meron sa kontinentang yun, anila, dati ang lupa ay iisa dahil bawat kontinente ay may mga gantong animales, dati ito ay isang lupa. Bakit? Dahil kung mayroon animales ang kontinenteng ito, nakakahulugan na ang isang kalupaan noon, mayroon siya dahil isang lupa lang to, mayroon ganyan mga animales. Kaya nung magwatak-watak ang lupa, may mga animales doon na napunta, mayroon dito, dahil dati itong isang kaya mayroong mga animal sa buong nakakalat na isang kalupaan. Ito ang ginamit nilang dalil para suportaan ng Quran na ito ay isang lupa lamang. At sinasabi din nila, maging ang mga insekto, kahit sa kontinente ay may magkakatulad. Meaning, dati kasi isang lupa to, so ang isang lupa ay puno ng insektong ganito, na magkawatak, may insekto doon, na kagaya ng insekto dito, kagaya ng insekto dito. That's why, malinaw nila na ang lupa ay isa lamang dati, that Quran is correct. At pagkatapos ay inilatag, Quran is also correct. Allahu Akbar. Sa sitwasyong ito, saan ka pupunta? Saan pupunta ang tao kundi ang sambahin ang naglikha sa kalupaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Quran,
Huwalladhi maddal ardo. At siya ang naglatag ng kalupaan. Ang linaw. At siya ang naglatag ng kalupaan. Mamaya paliliwanag ko ay sa research nila paano nilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't abang pinapaliwanag ko yung ganon? Of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakalam. Research yung ipaliliwanag ko, but of course, they are agree na linatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Also in chapter 15 verse 19, wal arda madadanaha wa alkayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun. Meaning, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming inilatag. Another madadanaha, at aming pinalawak, pinunit, binatak, binuka. Pag binuka, binatak yan. Pinunit yan. Meaning, pinalawak yan. Inilatag yan. Yan ang ibig sabihin ng madadanaha, linatag namin, meaning pinalawak namin, pinunit namin, binatak namin, binuka namin. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ano? Ang kalupaan. Talagang nilatag, no? Aayusin to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aayusin ng walang nagtatrabahong tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging mag-aayos at gumamit siya ng mga mechanism na kung saan ito ang gagamit para pagwatakin ito, para ilatag ito, but lahat ng mangyayari by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Maasaba min musibatin illa biidnillah. Walang mangyayari kahit na masama, maliban pahintulutan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit masama, walang mangyayari maliban pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pa kayang mabuti. That's why, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, aayusin niya itong paglatag sa kalupaan. Kami ay naglagay dito ng matatag na mga kabundukan at hinayaan namin magsitubo rito ang lahat ng uri ng mga bagay sa ganap na sukat. Yun, no? Sa ganap na sukat. Kaya sabi ko kanina, yung lupa na nilikha ng samantalang buo, habang dumadaan sa proseso bago kumalat ito, ay naroon na rin yung mga bagay na dapat lumitaw. Pag batak nito, lilitaw sila ayon sa kanilang sukat o kaya ang sukat kailan ito babatakin at ang sukat ng paglabas nila sa lupa upang ito ay maging kapakipakinabang sa mga hayupan o kaya mga tao lalo na. Alhamdulillah. Also in chapter 79, verse 30, wal arda ba'da dalika dahaha, meaning at pagkatapos ng pag-akyat, paglikha sa kalangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal arda at ang kalupaan, pagkatapos nito, meaning ang pagkatapos nito, pag-akyat doon sa kalangitan ng 2 araw, at ang kalupaan, wal arda ba'da dalika dahaha, ay inilatag niya ang kalupaan. After pag-akyat ng 2 araw, baba ulit at para ilatag ang kalupaan. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, at inilatag niya ang kalupaan. So this is a very clear na sinang-ayunan ng mga geologists na ang kalupaan ay isang dating lupa at ito ay inilatag, binatak. Ang tanong, paano inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan? Yan ang tanong paano ito inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala? Remember, I repeat, kapag sinabi na inilatag, binatak, pinunit, pinalawak, ito ay dumaan sa prosesong inayos. Kaya sabi ko, yung banig. Anak, ilatag mo na yung banig. Tatapon mo lang ba yung banig o bibitawan mo lang? Hindi latag ang tawag doon. Ang latag yung aalisin mo sa pagkabulunbon at saka mo aayusin. Yun ang ibig sabihin ng paglatag. Dadaan sa prosesong aayusin, pagagandahin. Okay, hindi bibitiwan o hindi ilalapag. Hindi binatak ang tawag doon o pinalawak. At alam natin, ang isang lupa na ito ay inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw na nabanggit sa Quran yan. Ang paglabas ng mga bundok at mga lambak, ilog, tubig, karagatan, at mga pagtubo ng mga halaman, puno, damo, pananim, at iba pa. Ito ay kasamang malilika paglatag ng lupa para sa pangangailangan ng kanyang mga hayop, pangangailangan ng mga lilika tulad ng hayupan, bakahan, at iba pa, at mga tao. Ito ay isang kamanghamanghang bagay na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapakita ito sa taong may pangunawa ng may tamang isip na sabihin niya ng lubos sa kanyang sarili na wala kang dapat sasambahin.
Maliban sa naglatag ng kalupaan na kung saan ako'y nakaapak sa kalupaan at ang may-ari ng lupang ito, yung naglikha, ang siyang dapat sasambahin ng tao. Ganon lang kasimple. Nakaapak ka sa lupa, kanino pag-aari to, paano niya nilatag to para sa iyo, para makaapak ka ng panatag, lumakad ka ng panatag dito, ng may katiwasayan, kanino ba to? Ba't sasamba ka doon sa hindi naglatag? Bakit hindi yung naglatag? Ganon lang naman kaya nga samantala nagpakita siyang proseso para pag napag-aralan ng tao ay madali siyang manumbalik at magpasalamat sa dakilang tagapaglikha. Ayon kay Wegener, Alfred to, Germany, 1915, ang kalupaan ay isang buong lupa. Okay? Ganon din ang mga sinabi ng mga ibang researchers patungkol sa biology. Biology. Okay? What is this? Biology, brother? Geology, no? Geology. Okay? Sa kalupaan geology. Sinabi nila na ang lupa ay isang buo. Pero, parang puzzle. Yung binubuo. Di ba may puzzle ng mga bata na binubuo natin, may mga guhit, bubuin mo. Ganon siya, buo siya, pero may mga, parang mga dugtong na meron na mga lamat. Nag-iintay na lang makrak, mabasag. Sabi nila. So dati siyang buong lupa, ngunit mayroon ng mga lamat. Ito ang dahilan, kapag ito ay napunit, okay, ang tectonic plate, may mga lamat na yan, maghihiwalay na sila. Mayroon na silang para mga puzzle na dinugtong na lamang ng mga batang binubuo. Binuo niya yung puzzle, pwede mong tanggalin. Marami tayong ginagawang puzzle tulad ng mga cartoons, may mga drawing, ulo, mata, binubuo mong ganyan. So may mga crack na ibig sabihin. Okay, tinatawag pa nila itong crust ng mga geology na nagsusuri dito. So sinabi nila na kung saan ito ay parang may mga guhit na kung saan ito ang magwawatak yung mga guhit na yon, ang mabubuong mga kontinente na malalaki. Also, sabi nila kahit na maliit na kontinente ay magkakaroon. Okay? Alhamdulillah. Itong panggayan nito, aniya, okay, makinig. Nahati ito sa dalawang kontinente. Meaning, isang lupa, inati mo na daw. Ala na usbes, pak! Paano ito nahati? Bago natin dakuhan to kasi maraming kontinente ang lilitaw, hindi naman isa lang to. Dalawa lang ang umpisa. Okay, bago natin dakuhan ito, anila, ayon sa research, kung bakit nahati ang lupa because of magma. Ibig sabihin, linikha ng Subhanahu wa Ta'ala ito, ipinoproseso ng magma, mainit ito, ng magma ang lupa, pag ito'y nag-init, at yung mga tectonic plate na buo na sinasabing parang puzzle, may mga lamat, babasagin niya ito. So meaning talagang mag-iintay kang matagal na panahon because this is a natural process. Yung kampayakon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mangyayari ito sa matagal na panahon. Bakit? Dahil magpapainit muna yung magmang ito sa kalupaan, napakatagal na taon talaga bago niya babasakin yung isang lupang ito. That's why tama nila ang Quran, matagal na panahon bago maghihiwalay ito. Hindi tulad ng Biblia, kanila ang sukat ng pagkalika, isang araw, katulad ng araw natin, hindi sila naniwala, ni-reject nila ang Quran, ang Biblia. Okay? So sa taas dito, ito yung halimbawa, alam niyo yung prutas, lagay tayo siguro ng santol, okay, avocado, basta may buto sa gitna. Tapos may balat yan. Pagkatapos ng balat, yung laman, tapos yung buto. Okay? Yung buto nasa gitna. Yung sa taas daw ng mundong ito, kalupaan na tinatawag nila itong crust. Nandun yung tectonic plate. At sa ilalim nito, okay, parang balat lang yung kalupaan na ito. Tinuring na, may mga level kasi ang lupa, alam natin. So yung sa taas na may tectonic plate, tinawag nila itong crust. At sa ilalim nito ay may magma. Magma. Meaning yung dating buong lupa, sa ilalim may magma. Alam niyo lumalabas doon sa mga bulkan na lava, galing sa magma yun. Naging lava paglabas. Mainit yun. Yung lava pag gumagapang, ang init nun. Galing sa magma yun. So hindi iba yung magma, iba yung lava. Galing lang sa magma yung labang yun. Kapag tumigas yung lava, nagiging parang bundok yan, parang bato, malakit. Galing yun sa magma. Nasa ilalim ng tectonic plate. At doon sa ilalim na yun na tectonic plate, magma at crust, tinawag nila itong lithosphere. Kilala nila ito sa
katawagan na lithosphere na kung paano nabiyak ang mga tectonic plate. But there is a mantle. There is a mantle above the magma and also below the magma. Okay? At mainit yun. Yung mantle, hindi naman talaga likadin sa magma yon. Actually, ang pagkakaalam natin sa mantle ay yaong parang siyang ang gumagawa na kung saan na tumutunaw ng mga bato. But dahil sa matinding presyon ng mantle na ito, ay nananatiling solid at diin ang mga melted rock na ito because of mantle. So ilalim ng mantle na ito ay sa itaas may magma. Tapos nandun yung tectonic plate. May magma, mantle, tapos sa ilalim may magma na naman. Yung pinakalaman ng prutas, balat, laman, sa itaas. Yung buto, ito yung tinawag nilang core. Itong pinakamainit. Yung core na yun sa itaas niya, mayroong outer ito, mainit na mainit ito. Mainit na mainit yung core na yaan. At pagkatapos sa inner, mas mainit. Sinasabi nila, ang init ng core na ito ay katumbas ng init ng araw. Allahu Akbar. Pero hindi niya sisirain ang mundo because of the matinding gravity na linikha ng Subhanahu wa Ta'ala na mananatiling maayos ang kalupaan because of the gravity. Matinding gravity. Kita mo? Pag napag-aralan mong ganyan, ilikha ng Subhanahu wa Ta'ala, tapos sasamba ka na doon sa bato na hindi gumagalaw. Subhanallah. Kaya ang Quran, pag pinag-aralan mo, science, aapaw ang iman mo eh. Aapaw pagpapasalamat mo. Nakakaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tagal ko palang nakapak sa lupa, sa kanya to. Pagkatapos kung magsala ako, magpasalamat, napakatiting. Ang dami niyang ginawa para sa akin na dapat ko talagang pasalamatan at isipin ko kahit gaano pa ako magdasal, magsala, mag-ayuno, mag-charity, parang hindi ko kayang bayaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itong outer ng core, na yung parang buto, may sa labas din ng magma yan, pero mainit na mainit. Nabubuo ito ng ang init nito para bang yung mga sinusunog na iron at nickel. Iron at nickel. At ang temperatura nito, ayon sa mga estimation, alanos best, 8,800 degrees Fahrenheit. Celsius, meron bang Celsius ang Hindi ko masyado kabisado yan. 8,800 degrees Fahrenheit. Ganon katindi ang init niya. Pero mas mainit yung loob, inner, sapagkat nila katumbas ng init ng araw. Gaano katindi ang init ng araw? But dahil sa matinding gravity na linikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi masisira ang kalupaan kahit na ito ay mainit na mainit. Nga lamang, kailangan magkaroon ng singaw ang kalupaan sa pamamagitan ng pagbatak, paghiwalay, para lumamig ng konti ang kalupaan. That's why mayroon tayong nararasan, tidal, mga tsunami, mga lindol, dahil yan sa pagkabiyak ng mga tectonic. Mamaya aalamin natin yan. May nabibiyak kasi ang mga tectonic pero nagmimit talaga ulit sila. Meron namang hindi na nagkakalayo sila ng malayo. Okay? Alhamdulillah. Now, in this situation, nung mainit na nila yung talagang magma, nakapatong isang kalupaan, nakasakay siya ng tectonic plate, nakapatong sa tectonic plate, alam nyo, para makuha nyo, halimbawa isang platong pinggan, nandun yung kanin, lupa. Yun ang lupa, kanin. Itong tectonic plate yung plato. Nandito sa ilalim yung magma. At mantle, tapos magma, tapos yung core. Okay? So meaning, makapal yung mantle, tectonic plate na yan. Okay? So ngayon, niluluto ito ng magma. O kung hindi ito mag-iiwalay, sa sobrang init, maaari masira ang lupa. That's why, kailangan pumutok ito, mabiyak, para sumingaw. In this situation, dahil sa magmang ito, okay, napakainit, tapos may core pa, talagang init ng init. Dito nagsimula na ang tectonic plate ay mabasag. Yung magma, because of magma, gustong lumagalsa, ang lakas ng presyon, nakabuo ng malakas na presyon, gustong lumabas, ayun, pinag-iwalay niya yung isang dating lupa. Ngayon, dalawa ng tectonic plate na nakalutang yung isang lupa, dalawa na. Okay? Tinawag ang isa dito ng Gondwana. Kita mo, talagang nakabuo. Tinawag nila ang isa dito ng Gondwana, ang isa naman ay Laurasia.
Okay? Ito ang isang kontinenteng Gondwana na tinawag nila tulad ng Africa, Australia, Antarctica, India, na kung saan ay tinatawag din ang isa na Laurasia. Nandito naman ang Europa, Amerika, Russia, na kung saan including na ngayon ang Kazakhstan, Siberia at China. So, yun ang mga nakapasok sa dalawang yaan. Dalawa pa lang. Binasag na. At itong mantle, doon sa magma sa taas, sa ilalim ng tectonic plate, at sa ilalim ng mantle, mayroon ding magma, nakakabuo siya ng matinding presyon ng pag-ikot, na isang presyon na nagpapaikot sa lugar na iyon. In this situation, dahil sa nakakabuo ng presyon doon ng pag-ikot, paggalaw ng paikot na ganyan, yung nabiyak na lupa, lumalayo yung isa, lumalayo sila sa kapwa nila ng 1.5 centimeter. Ang konti niyan, 1.5 centimeter ang layo. A year. Tapos sabihin mo, isang araw lang nalikato. Paano nakalayo-layo ng Amerikang yan? Tapos isang araw lang, 1.5 centimeter, liit lang nun. A year yun. Dahil sa pag-ikot ng presyon na yan, yun ang nagtutulak sa tectonic plate para ilayo niya. Kasi yung tectonic plate nito, mabigat to. Actually, kung walang presyon na ganyan, mananatili lang siya dyan, hindi siya lalayo. Pero dahil sa presyon na yon, 1.5 centimeter a year, kada year, lumalayo siya ng 1.5. Kaya there's a possibility, million years ang nangyari sa paglayo ng ngayon. Ang layo ng Amerika ngayon 1.5 centimeters. Estimatein mo nga kung libo lang, lalayo ba ng ganyan yan? Million, pwede pang million years. Lalayo siya ng ganyan ng Amerika sa isang kontinente. Like the Laurasia or the Gondwana. Alhamdulillah. So ang teoryang ito, pinaliwanag lamang kamakailan. Bakit? Kailan lang nila nalaman ng buong lupa Kaya pag-aralan nila ngayon ito. Kung paano na ikalat sa banal na Quran, inilatag, ito pala ang dahilan kung paano inilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong kalupaan because of the magma. At yung tectonic plates ay nabasag at nagiwalay. So in this situation, patuloy ang paglayo ng dalawang ito. Ng tectonic plate ng kapwa ng madalawang ito nabasag, dalawa pa lang. Okay? So meaning, ang dalawang tectonic plate may magma yan, hindi nawawala yung magma ng mga yan, nandun pa rin yan. Yung magma, kahit saan pumunta yan, puno ng magma sa ilalim yan. Okay, kahit na nabiyak na yan, may magma, hindi aalis ang magma dito. Alhamdulillah. So in this situation, hanggang ito ay dumami ng 7 major continent. At sinasabi na mayroon ding may 10 minor continent. Meron din 10 minor continent. Okay? The major, kilalang-kilala ang 7 major continente meron tayo sa buong mundo. Alhamdulillah. So in this situation, napag-aralan nila na kung paano linatag ang lupa. At of course, sa paglatag ng lupa, kahit ang bundok, halimbawa, ang bundok, kapag ang bundok ay natinag sa kanyang lugar, o biniyak mo, magkakaroon ng lambak. At kapag nabatak ito, halimbawa, isang lupa, binatak mo, lalabas yung tubig. Of course, lalabas ang tubig doon. O, di ba? Doon yung lupa ito. May tubig doon. Pag binatak mo, biniyak mo, lalabas yung tubig. At mga lupa na maaring gumuho. At sa pagguhong ito, yung mga buto, mga seeds, there's a possibility dumaan sa prosesong naglagay ng buto ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan ng siyang dahilan para, dahil sa ang mga buto, inaalmos sa taas na, nabasag na yung lupa, lalabas na sila. But, of course, sino magpapalabas ng mga buto? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kayang biyakin ng tao ang buto ng mga malalaki. Kahit gumamit ka ng maso, masisira. Kumuha kayo ng buto na kung saan malaki. Either kahit anong buto. Pukpukin mo ng martilyo, hindi mo yan mababasag. Yes, mababasag mo, pero sisirain mo ang buto. Di ba? Pero tingnan nyo ang power ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang basagin ng buto kahit na mahirap basagin ng tao, siya kaya niyang basagin. At pagkatapos lalabay sa buto, yung halaman hanggang sa tutubo. O yun lang nakakapagtaka na yun Di ba? Kuha kayo ng mga buto ng mga, yung green na nakikita, ano ba yun? Yung green na kinakain daw ng mga paniki? Yung green. Ha? Hindi, yung green na yung buto talaga, yung buto. Hindi pwede mga malalambot. Ha? Sa mga eskwela, marami yan Hindi kinakain yun, yung parang green na matigas para sa luyot. Yung basagin mo ng basagin martilyo yan, tatalsik lang na tatalsik yun
Pero kapag nilaglag mo yon, si alasmantala sa lupa, bibiyakin niya yon. Pagdating ng tamang oras niya, pag proseso niya, bibiyak yan, tutubo siya ulit kapag nabound sa lupa yon. Kita niyo, ang alasmantala, power niya, kaya niyang biyakin ang buto na matigas, no, kaya niyang biyakin ito para tumubo ang puno. So there is a possibility, Alan Osbes, sa paglatag nito, nandoon na yung mga, gaya ng sinabi natin sa Quran kanina, sa sakdang sukat, lalabas ang kanyang mga linika, mga puno, mga halaman, mga damo, para sa kailangan ng mga tao. So in this situation, naghiwalay ang mga tectonic plate hanggang sa nagkabiyak-biyak dahil may mga magma, dumami ang tectonic plate na ito, 7 major continental. May mga minor daw, 10 ito. Maliliit lang yon. Okay? But there is also na paano niya linatag naman yung isang lupa? O may kontinente doon, kontinente tayo. O bakit may sarili tayong ocean, may sarili tayong batis, may sarili tayong lawa, lambak, etc. Pero magkadugtong pa rin. Yung mga sinabi natin 7, hindi na magkadugtong yan. Patuloy na naglalayo yan up to now, 1.5 cm a year. Kalit nun. Pero tayo, mayroong nangyayari sa kalupaan tulad ng kontinente natin, isang kontinente, halimbawa, mabibiyak, magkakaroon ng margin, pero magkakasundo pa rin o magdidikit pa rin. Paano nangyayari yon? Mayroong 3 nangyayari yan at naranasan natin ito. Number 1, din sinasabi nila yung constructive na tinatawag nilang constructive or divergent. Meaning, nagkakaroon ng margin, nagkakaroon ng punit ito, ngunit nagtatagpo pa rin. Halimbawa, ang ating kontinente, one continent, major, because of magma, alam na natin ngayon kung paano nahati yung magma. So, pag pumutok yung magma, dahil sobrang presyon, aakyat, puputok siya o dahil sa mainit, yung continent aalsa. Yung kontinente natin maghiwalay. Pak! Pero lalabas yung lava. Lalabas yung magma. At magkakaroon ng lava. Tataas yan. So yung lupa, naghiwalay yun, yung plate. Pero dahil sa lumabas yung magma at mataas na parang bundok, yun ngayon ang, siyempre, pag mataas na, gaganyan, guguho yan, at ito'y laba, yung nag-iwalay na tectonic plate o lupa, nandoon yung bundok. At nandoon yung ilog, kaya nakita yung mga bundok, karamihan may ilog yan eh. At ang tawag dito ay mga volcanic mountain. Volcanic mountain ang tawag sa mga yan. Aakyat yan, makakabuo ng malaking bundok because of magma. Kaya makikita nyo yung mga bundok, volcanic, mga magma yan, mga volcanic mountain. Pag piniko mo yan, di mo sa mapipiko yan because yan ay mga magma, malalagkit, matitigas na parang bato. So in this situation, yung lumabas na magmang yaon, kapag hinati yan, lalabas yun na napakataas na parang bundok, yung magma na yon, at pagkatapos, siyempre, dahil mataas na, dugugo yan, hanggang sa lumamig, nagiging lava yan. Ito ngayon, yung bundok na ngayon, nakapaklang doon sa isang lupa na nabiyak, nakapaklang sa isa, kaya hindi na maghihiwalay dahil mayroon silang silyadong lava o bundok na galing sa magma. Yung isa naman, na tinatawag nilang destructive. Ito, mapanira ito. Matindi ang kapag nanira ito, itong likanan ng Subhanahu wa Ta'ala, pero nag-remit pa rin ang lupang ito kahit magkahiwalay. Kapag pumutok ang tectonic plate, halimbawa, kontinente natin, pumutok, naghiwalay, pero biglang magbabalik. Yung lupa na yan, either na aakyat ang isa at bababa yung isa. Meaning, pag-iwalay na gaganyan sila, aakyat ang isa, bababa ang isa. Mas malalim ang bubuhay sa iba kaysa sa itaas ng bundok. Dito magmumula yung bundok. Dito nabubuo yung mga bundok. Ba't nagkakaroon ng tsunami? Kasi biglang babatak lang ito, gaganin niya bigla yung lupa, magtutulak ng tsunami yan ng dagat yan. Nagkakaroon ng tsunami. That's why they call this destructive or tinawag nila itong convergent. So makakaramdam tayo ng mga lindol dito ha. Siyempre, pagputok yan, nakakaramdam ka ng lindol dyan. Yung isa naman, tinatawag nilang conservative. Ito yung lindol lang na normal, di ba? Lumilindol. Okay. Kasi kapag ito ay biniyak ng magma, ang tectonic plate, nagbibiyak pero gumagalaw silang pareho ganyan. O kaya naman pasalungat sila. Gumaganyan. Kaya nakakaranas tayo ng paglindol. In this situation, nagtatagmo silang mulit. Okay? So meaning, because of magma, binibiyak ang mga tectonic plate. Iyan din ang dahilan na ang kalupaan na isang buo na nakapatong sa tectonic plate, ang magma ang may dahilan kung bakit niya biniyak ito hanggang sa ito ay magkalayo 1.5 cm a year. Kaya ngayon, meron tayong kanya-kanyang kontinente. Ang bawat 7 kontinente na ito.
Alhamdulillah, in this situation, ganito linatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan. Ang pinakaunang ginamit na proseso ng subhanahu wa ta'ala ay ang magma. At pagkatapos ng magma na ito, na ipagkawala ito, nagkakaroon ng mga nakatapon na mga lupa, nagiging lambak, nagiging bundok, at yung mga tumubo na yung mga pananim, mga dumo, nagsilitawan na ang mga lawa, ang mga batis, dahil sa pagkrak, lumabas ang mga tubig na ito. Ang ganda ng pagkalatag, ang proseso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaang ito. Alhamdulillah. So in this situation, ganito ito nilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah knows best. But ang importante rito, they believe, the geology, they are believe na ito isang lupa at inilatag. At ito'y matagal sa Quran na ngayon lang nila nalaman. Yan ang importante doon. They are believe in Quran. The modern science, Quran is correct pagdating sa paglatag ng kalupaan. Hindi ito linikang nandoon agad, kundi ito'y dumaan sa proseso. Alhamdulillah. So ito'y patuloy. Patuloy na lumalayo pa rin ang mga continental na ito. Hindi lang natin napapansin. Kasi 1.5 cm lamang ngayon. Tapos sandaan ka lang, patay ka na. Paano lang kaaba yung 1.5 cm? 100 years di ba? Hindi mo mapapansin yung lumalayo pala yung katabi mo. Halimbawa, itong kontinente mo. Kada taon 1.5 cm. Hindi mo naman napamalaya na lumalayo yan. Pero padaan ka ng 1 milyon na taon. Makikita mo kung paano nakalayo sa iyong kontinente na yon. Okay? Pero alam natin kung paano ngayon lumalayo yung tectonic plate na yan because yung magma na nakakabuo ng presyon doon sa ilalim niya na umiikot na ganyan, unti-unti niyang ipinaglalayo ang dalawang kontinente hanggang sa dumaming 7 o nagkaroon ng 10 minor, anila ang 7 major continent at ito ang nagpapahiwalay sa kanila ang pag-ikot ng presyon sa ilalim nito. Alhamdulillah. So in this situation, napatunayan natin na ang kalupaan ay inilatag na mula ito sa isang buo lamang. So in this situation, mga brother, muli na naman ay napatunayan natin mula sa modern science na ang mga geologists, hindi Muslim ito, they are agreeing Quran, isang dating lupa, at pagkatapos nilatag in a million years at napag-aralan nila na tama ang Quran ay nilatag ang isang buong lupa dahil sa processing na nangyari. Alhamdulillah. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod sa iba pang proseso, paaaring inilatag ba ito ng palapad, pabilog ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan. Of course, pag-aaralan natin mga kabundukan, pag-aaralan natin dahil lumitaw yan, anong mga purpose ng mga bundok. Alhamdulillah. Pero ngayon, alam niya kung paano nalikay yung bundok, nabibiyak at pagkatapos magsasalpukan, aakyat yung isa at pagkatapos ay bababa yung isa. So meaning, mas malalim ang dito, kung ito'y 3 kilometers, pwede 10 kilometro, 15 kilometro ang lalim. Hindi, yan ang sitwasyon ng bundok kung paano sila nangabuo. At ang ibang mga lambak, because ng mga pagwatak, nahulog ang lupa, ng mga maliit na bundok ay maaaring doon nabubuo ang mga lambak. That's why ang mga scientists, mga geologists, sabi nila, ang ibang mga bundok ay nakapatong lamang because they are lambak lamang. Ba't ang mga bundok talagang nag-meet, malalalim ang sa ilalim ng mga talusok kaysa sa taas. Allah knows best. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah